So mga idol, paano pa mapipigilan ng LA Lakers nito ng Houston Rockets? Paano? Ipaliwanag nyo sa akin mga idol. Kung sa game 1 nga nasilat sila, no, nang si Lebron lang, paano pa kaya't eto na't nagpa-practice na mga idol itong si Luka Doncic? Maaring game 3 mga idol, bumalik na nga. Posible nang bumalik itong si Luka Doncic. 'Di ba? So kung sa game 1, nahirapan nga ang Houston Rockets nang wala si Lebron, paano pa kaya, no? Kapag nandito na itong si Luka Doncic, tapos yung isa mo kasi Austin Reeves pa, yung isa mo ang babalik po. Alam ko sa MIPA yan eh. MIPA babalik itong si Austin eh. No? Kasi medyo pero possible na masilat nitong game 2, no? Alam niyo kung bakit mga idol? Dahil sa balitang to mga idol. Rockets gets bad news about Kevin Durant's injury ahead of game 2 against Lakers. So, ibig sabihin mga idol, kapag sa game 2, no, makalaro man to si Kevin Durant, syempre, pero kung may iniinda talaga siyang injury, ay hindi full potential lang ipapakita nito. So, kaya naman talagang, nako, ninipis talaga rito ang Houston Rockets at aabutin talaga rito sa LA Lakers mga idol. Kung ganito ang mangyayari ha, o makalaro man itong si Kevin Durant mga idol, kasi may iniinda yung injury, 'di ba? So, alam na, matik na, 'di ba? So, sino pang pipigilan nila? Si Sengun. Ayun na lang, pipigilan ng Lakers ngayon. Okay? Ngayon, kapag napigilan na ng Lakers itong si Alperen Sengun, nga na ang Houston Rockets, 'di ba? 'Di ba? Agree ba kayo, guys? Syempre agree kayo diyan, no? Syempre, guys. Siyempre mga boss idol, alam nyo na yan, di ba? So automatic na yan mga idol. So sa game 2, kahit home court nga ito ng Houston Rockets mga idol, malaki ang posibilidad, no, na matalo ng Lakers itong Houston Rockets, no. Siyempre, papalag pa rin, no, ang Houston Rockets, guys. Alam nyo, hindi naman sa sa pag-aano. So hindi pa rin alam nyo na, sa playoffs experience, hindi pa rin talaga sanay itong Houston Rockets. Lagi na lang to nagcho-choke no? Every talaga. Lalo na to si Kevin Durant. 'Di ba? Naalala niyo sa Phoenix Suns, 'di ba? Hindi nga sila nakapasok sa playoffs noon kasi nga madalas mag-choke tong si Kevin Durant. O ngayon, hindi talaga kayang humandle ni Kevin Durant ng isang team, mga idol. Kung siya nga ay pinapares pa sa isang superstar, no? Okay, sa isang all-star, tas hirap na hirap pa siya, 'di ba? Paano na kaya, 'di ba? Ang Rockets kung wala ang Kevin Durant, no? Isipin niyo na lang 'yon mga idol, no? Mga boss idol, mga bro ni. 'Di ba? So wala na talaga, lacking na talaga ang Lakers dito mga idol. So kung babalik talaga si Luka Doncic, game 3 alam ko ang balita talaga game 3 babalik na 'yan. Pero depende pa rin. Siguro limited time lang, pero kasi 'di ba home court ulit nila yung game 3, tapos itong game 2 dito nga sa home court ng Houston Rockets. So kapag nasilat nila itong game 2, automatic yan pagbalik ni Luka, kahit sa lang siya sa bench, 'di ba? At least may malaking tulong, no, o presensya ni Luka. Kung nandoon yung presensya ni Luka, 'di ba? Mas maano yung team nila. Mas malaki ang potential, 'di ba? Kaysa pag wala si Luka, talaga medyo naaalanganin tong Lakers 'di ba? Alam niyo guys, nagawa naman ni LeBron yung part niya dito sa LA Lakers mga idol. Alam niyo kung bakit? Kasi nga 'di ba? Tignan niyo, nagawa na talaga ni LeBron yung part niya rito sa LA Lakers mga idol dito sa game 1. Alam niyo kung bakit? Kasi nga 13 assists mga idol. Ibig sabihin tiwala siya sa mga teammate niya at dapat talaga na iasa niya na to sa mga teammate niya dahil hindi niya na to kaya mag-isa mga idol, no? Dapat talagang pagkatiwalaan niya na yung mga teammate niya rito. Grabe, 'di ba? Gumawa siya ng umiscore siya. Syempre, as of that, ang assist ang pinakamahalaga. So tingnan niyo, sino mga pumutok? 'Di ba? Luke Kennard, 'di ba? DeAndre Ayton, 'di ba? Itong si Ayton, 'di ba? Syempre playoffs na 'yan, guys. Iba na 'yan, ibang level na ng laro 'yan. Kaya talagang kudos talaga rito kay LeBron James no, naging talaga sa epektibo. Syempre ganyan talaga Ayun ang hasa sa experience pagdating sa playoffs. Hindi katulad ni Kevin Durant, lagi nagcho-choke mga idol. 'Di ba? So talagang malaki yung chance na masilat nila itong si Kevin Durant. Lalo na, no? Paano pag hindi pa nakalaro o limitado
no, ang minuto ni Kevin Durant. Nga talaga, tama talaga sa leeg mga idol. Itong Houston Rockets, no, pagdating dito sa game 2. No, ito yung prediction ko diyan talaga. Pag hindi, ewan ko na lang ha, pero mas malaki ang chance talaga. Ipusta mo na, no, dito ka sa LA Lakers, no. Yung pera mo dahil matik na yan mga idol, sigurado na yan, no. Kung ano man sila, siguro di kita yung laban. Di kita ng laban diyan. Sigurado na yan mga idol. Pero kapag nakalamang, syempre sa fourth quarter ang Lakers, mga 5 hanggang 7, wala na. Endgame na mga idol. So game 3, kung magagawa nila, ito malaking factor kasi itong game 2 eh. Kapag itong game 2, nakasilat sila rito, sigurado pag game 3 wala na. Wala na yung ano nila diyan, stress. Wala na yung pressure sa kanila, no. Nasa pressure na yan ng Houston Rockets, kaya mas maganda talaga masilat nila ito sa game 2 para pagdating ng home court ng Lakers, di ba? Ano na, 'di ba? Kampante na sila talaga, no? Kasi nga syempre nakakadalawa na sila eh. So kapag nakatatlo pa sila, wala na, swept na talaga. Pero sa tingin ko papalag naman ng Houston Rockets kahit isa, 'di ba? Kung ayaw nila ma-swept kasi nakakahiya yung kay Kevin Durant, 'di ba? Biruin niyo masi-swept ka, 'di ba? Asang-asa ang Houston Rockets sa'yo kasi ang ginawa ng Houston Rockets isinugal sa All-Star, no? Yung mga future asset nila, 'di ba? Sila Jalen Green, 'di ba? Napunta sa napunta sa Phoenix Suns. Mga batang 'yon, 'di ba? May mga potential, malalaking potential. Tapos isinugal kay Kevin Durant para sa championship. Tapos first round pa lang exit na kagad. Hindi nakakahiya talaga yung kay Kevin Durant mga idol. Alam nyo, aminin na natin itong si Kevin Durant ay hindi talaga pang team play, no? Kasi ano siya parang ano lang siya pang 1v1 mga ganun, no? Pero pagdating talaga sa kung wala siyang Stephen Curry, kung hindi siya para sa Golden State Warriors, kasi noon pa nga lang kasama niya si Westbrook 'di ba? Tsaka si James Harden sa OKC, 'di ba? Hirap na hirap sila. Ganun kasi pag mga ball dominant lahat ng kasama mo 'di ba? Pero inyo nanalo pa rin yung team chemistry. Okay, maganda yung mga nila doon pinapakita nila. Nakapasok nga sila sa championship Kaso nga lang talaga yung playoff experience doon talaga dumidepende. Lalo na kung makakalaban mo talagang makatas o kaya ibig sabihin malakas na pagdating sa playoffs. Tulad niyan, pag game 7 ng usapan, talagang pressure to pressure talaga. Man to man defense ang mangyayari. Kaya yun, kung gano'n ang mangyayari, 'di ba? Kung mabaliktad naman, 'di ba? Ito naman si 'di ba? Hindi naman okay lang naman kahit hindi man bumalik pa si Luka Hindi pa naman niya kailangan kasi 0-1 pa naman sila Pero pag na yan, medyo alanganin na mga game 3 yan. Dapat na talaga siyang bumalik. Kung gusto nila malagpasan tong round 1, no? Para sure win na, no? Wag nang magpaligoy-ligoy pa kasi kung hindi nila malalampasan tong round 1, malamang lilipat na to si LeBron, no? Itong summer. Sa tingin ko best option talaga, no? Cleveland, bumalik siya ng Cleveland. Kila Donovan Mitchell. Mas malaki ang potential nun kasi talaga yun, grabe talaga yung nun ng Cleveland, no? Tas andun problema, maalat kasi si James Harden Kahit nasabi mo laging nasa playoffs tong si James Harden, wala, maalat talaga pagdating sa playoffs. Ewan ko lang choker din kasi. Pero kung nandiyan naman si Donovan Mitchell, isa rin si Donovan Mitchell, alam nyo guys, sa Utah Jazz pa lang, na rin to, alam mo yun, yung parang malakas lang sila pagdating sa season. Ilang beses nag-top 2 Etong Utah Jazz dati, sila Rudy Gobert, tsaka si Donovan Mitchell. Kaso nga lang, talaga pagdating sa playoffs, wala parang kamatis. Sobrang lambot ng Utah Jazz. Kaya nasasayang lang talaga yung nila, yung playoff run nila, 'di ba? So yun, pero ngayon makikita natin kasi may mga na sila ngayon. Alam mo yung ibig sabihin na yung defender talaga, 'di ba? Maaasahan mo talaga pagdating sa depensa. Tsaka meron din silang si Mobley. 'Di ba? Grabe din 'yun. So isipin mo kung madadagdag pa ron si LeBron. Paisi-isi na lang do si LeBron James. Baka nga minsan hindi na maglaro 'yun 'Di ba? So ibig sabihin parang nag-aano na lang sila, nag-aantay ng playoffs, 'di ba? Pero isipin mo 'yun. Syempre sa tanda na ni LeBron, 'di ba? Ayos na rin. So yun lang mga idol, no.
Kung gusto niyo ng mga ganitong content, syempre, subscribe niyo na yan, di ba? Ano pa ba? Subscribe mo na, di ba? Mag-subscribe ka na, idol, para sa mga ganitong usapin. Syempre, gusto ko rin marinig yung mga opinion nyo pagdating dito sa basketball, di ba? Alam ko naman na syempre mas marunong kayo talaga sa akin sumipat eh. Mas magaling kayong makiano sa akin eh. Di ba? Para matuto rin ako ng mga strategies, di ba? At magamit natin sa ibang video. Yun lang mga idol, no? Syempre, iwan ka na rin ng like, ng comment, di ba? At syempre, no, mag-subscribe ka na. Peace!